Dili nato gani ikabaylo no ang gugma sa atong pamilya, and that is good. That is pleasing unto the Lord as well. But so much more ng atong journey karon, naga-journey na towards sa spiritual gyud nga pag-establish sa family. Mao na nga we cannot afford dili ta mo sugot nga naa kay membro sa imong pamilya nga ma-left behind sila. No? Kaya kung napay mga family members nimo nga nakita gyud nimo nga wala sila nag-serve kay Lord, sila ang imong subject sa imong prayer. No, let the Spirit of God mag-move sa ilang mga kinabuhi. No? Ayaw sila pasagdi, ayaw sila ibaliwala, even ayaw sila i-condemn, but instead pray unto the Lord. Because you know what? Mao ni siya ang atong kayamanan. No? Or in fact, kami nga mga pastors, so even kita nga mga alagad sa Ginoo, nag-serve diya kay Lord. Ingon ang Bible diya sa 2 Timothy nga unsa may kapuslanan, no, nga nag-serve ta kay Lord pero wala nato na ministeryohan ang atong pamilya. Wala ta naka-provide sa atong pamilya. Meaning sa provision diha ang ginisgutan, dili lang na provision nga naka-provide ka sa ilang gikinahanglan sa kwarta, sa ilang panginahanglan sa pagkaon, kauban diha ang provision nga atong gi-provide sa ila ang spiritual nga feeding sa atong family. O kini gi-address gyud sa mga tatay, mga husband, o katong mga tatay to be, no, mga young people nga lalaki nga one day mag-desire sila magkaroon ng pamilya. Kini siya tanan ginahatag ni Lord sa ato nga picture nga dili nato dapat i-miss out, but we will work through it. Trabahoon nato ni. Do hago siya, kapoy siya, it takes effort and everything, sacrifice, pero it's really worth sacrificial, no? Nga atong ginabuhat. So with that, atong gina-invoke sa atong tanan dinhi mga kaigsunan ang spirit of the family nga mag-serve kay Lord. Kung ikaw karong ginikanan, napakay anak nga wala ga-serve kay Lord, subject nimo sila nga i-pray nimo. Panggaa sila, atimana sila. Again, do not condemn them. Ayaw sila i-provoke, but ipakita sila ang love sa Ginoo. Vice versa, mga asawa, no, na ang imong bana, wala pa gyud siya gitawag nimo nga spiritual inclination. And yet ikaw na ana, keep on praying. No? Or in fact, sige na kong sulti din kanatong tanan, na walay laing gamiton si Lord kundi ikaw. Instrumento ka. No? Unya ang imong life nga nag-display og change and transformation, mao nay mag-effect sa ilaha, mag-impact sa ilaha. Dili ang imong ka-bright, dili ang imong ka maayo nga manulti, dili ang imong life itself. Gina-simplify nato ang message igsoon by receiving from the Lord so that the moment kita na ang mag-minister kanila, we minister out of love and abundance. No? Kaya baliko na ako, family is kanabang worth fighting for. Ingnay mong katapad, ipaglaban mo. Di ba? Kinsa may maglaban sa iyong pamilya. Walay lain na kung dili ikaw. Dili ubang tao ang maglaban sa imong pamilya. Ikaw na. O kana nga ipaglaban mo, both the physical, the material, and the spiritual nga imong i-provide. Can I hear an amen to that? Wow. Di ba pag kanindot, makita nimo the whole family are serving the Lord? Kinsa sa inyo, marabag nagkaroon kag holy na pagka-inggit. Pag kanindot nila, no, the whole family are serving the Lord. Grabe, bisag nagkagidlay, nagkalisod, wala pa'y buot, pero tuan na, nag-serve na kay Lord. Kana siya nga picture is the picture actually na gusto ni Lord na ma-model para sa ato. Gi-model na sa ato ni Joseph og ni Mary. At the age of 8 days old, si Jesus Christ, nag-serve na sila, gidala na nila si Jesus sa temple para ihalad. 8 days old. No? So ingana sila kanabang so precious gayon nga nag-model ang atong mga ginikanan. And so much mao kana ang atong nasundog karon, kaya ayaw pagsugot. No? In the spirit, imo nang ilaban. Ayaw pagsugot nga ang imong loved ones dili mag-serve kay Lord. Just a matter of time. Amen. Na makadungog tag mga testimony diri, grabe, sang una husband way pakialam karon leader na. No? Kato ganina fresh nga testimony nagbuwag karon na intact ng pamilya, then the whole family are serving the Lord. Ang papa primary leader na, nag-build na og 12, nag-build og 144. No? Ang wife nag-build na po siya nga team. And now the son is following. No? As early as now, na siya mga team nga iyang gibuild. Can you imagine that kind of picture?
nga mahitabo sa atong journey the moment nakasabot ta sa ginapabuhat ni Lord. Pakpakan na to si Lord for that. Come on, clap your hands to Jesus as we celebrate that in our midst this morning. So atong ipadayon ang atong gisugdan sa paghisgot mahitungod sa pamilya. And this morning, let me bring your attention kay karon do natay comparison nga story sa life ni King Saul o life ni King David. But before ni ana, gusto na ko basahon ang text sa Bible no makita sa, let me see my manuscript. Ang atong unang text nga tanawon this morning is found in the book of 1 Samuel chapter 16, 13 and 14. Of course, tungod kay limited ang atong time, no? Dili nato mabasa tanan ang scripture na gusto nato unta makita, but ato ni siyang himuon nga journey nato even karon nga week para masabta nato ang kind of life story ni King David even ni King Saul. Ang title actually nga gusto na ko share sa inyo is Build Your Life, open close parenthesis, Family in the Lord. Build your life or your family in the Lord. Because akong i-share sa inyo nga story this morning, kini silang duha nag-build sa ilang life and family. But only along the way, something was wrong. Not in the life of David, but in the life of Saul. That even though in the beginning, both sila gitawag ni Lord, where in fact, si Saul, siya ang unang hari nga naging hari sa Israel. And pagkahuman sa iyang termino, o dili maayo nga termino, kumbaga ang iya kay unprecedented ang iyang pagkat sa iyang pangatundanan bilang hari. So David became the next king of Israel. Og mao ni ang text nga atong basahon karon. Sa New King James Version, 1 Samuel 16, verse 13 and 14. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. Dunay gidihugan, o dunay nakuhaan og dihog. Ang hari nga una si Saul, dinihugan sa Dios. Pero sa iyang journey as a king, God took that anointing, gikuha. Unsa kay rason nga nung gikuha? Pwede ay makuha ang anointing. Unsa ka ang mga reason? Og sa dihang gikuha sa iya ang anointing through that oil, dunay gibutangan sa maong anointing to be the next king. So i-connect na to ang story sa next verse nga akong gibasa para masabtan ninyo nga dili ingana di kasayon ang nahitabo. Og dunay gera in the spirit, gera in the family nga nag-serve sa ila nga nahimong troubled ang ilang journey as king. 2 Samuel, no? Ganina 1 Samuel karon 2 Samuel. Kung makita niyo story ni siya nga taas, akong gi-pick up ang mga verses para makuha nato ang maong storya. 2 Samuel chapter 3 verse 1. Look at this verse. Human nga panghitabo dunay maong situation. Now there was a long war between the house of Saul and the house of David. Long war. Og this time, dili na individual. Dili na lang si Saul o si David ang ila nagyong panimalay. Tanan nga relatives, tanan nga nahilambigit, adunay gitawag na long war. Ang tanawan niyo ang next nga line. But David grew stronger and stronger, and the house of Saul grew weaker and weaker. Notice, silang duha gitawag ni Lord. Where in fact, the first king, si Saul, gitawag sa Ginoo. Pero gibasa na ko ang history, ibang klase di ang pagkatawag sa Ginoo kay Saul. Kumbaga, kung akong gamiton ng word, napugos na lang si Lord nga magkaroon og king sa Israel, kay actually, dapat wala magihari.
Pero ang mga tao nag-demand sila king. So meaning, ang pagkatalaga ni Saul bilang hari is a demand from the people. Mo day kung mamugos day ka kay Lord, itugot lang po niya. Kay namugos mangyug ka. Hingnay mong katapad, ayaw pagpamugos kay Lord. Makarelate ba mo niya na? Lord, siya gyud Lord, masugot kag sa dili, Lord, siya gyud. Ah, grabe, musugot kag sa dili, siya gyud. Ingon si Lord, sige. Pag-abot sa panahon, wala na. Lisod man di ay, namugos man ka. No? Og mao na initabo kay King Saul. He was being demanded by the people. Og siya po, of course, giganahan siya. Di ba? Murag politiko ba? Murag mo ingon si Saul nga ako, wa mo yung tagaplano, pero kamo manggod. Di ba? Kaya pag pangumpanya, wa gid ko'y plano, pero tungod ninyo, sige na lang. So pagkadaog, wa na nagkadimao ang iyang pagpangatundanan, si Saul ingana. Because you know what, na ko'y nakita diri nga chronology sa iyang kinabuhi, the way Saul nagtindog bilang hari kung unsa siya nga klase nga hari. Number one, King Saul, doon na siya gitawag na selfish ambition. Building life for his own. All throughout sa iyang paging hari, nag-build siya para sa iyang kaugalingon. Monumento sa iyang kaugalingon. Another, si Saul, nagkaroon siya spirit of disobedient. Nga naman, partial obedience is equivalent to disobedience. Gisugo siya ni Lord nga morning buhaton, katunga rang iyang gituman, ang katunga iyahan na. Ang tawag ni adto, nag-disobey, gihapon siya. Ikatulo nga kinaiya ni Saul, nagkaroon siya jealousy. Remember, sa diyang si David na himong champion ngayang commander, ang mga tao nag-awit sila, nagsinggit sila nga kung si Saul nakapatay og thousands, si David nakapatay og 10,000. Grabing naselos si Saul. So jealousy nag-arose sa iyang kasing-kasing sa dihang nahimo siyang hari. Ikaapat, nag-develop siyang hatred. Hatred to the point na gusto na niyang ipapatay si David. No? Ang iyang jealousy na-develop into hatred. Ang iyang hatred, nag-desire siya nga mahimo siyang murderer, kaya iya namang ipapatay. And then when God confronted Saul sa iyang sala, through a prophet, nagkaroon siya heart nga unrepentant. No? Instead na mag-humble down, wala, nagpagahi siya. Nagpatuyang siya sa iyang gibati. And then lastly, so far, of course, daghan man niya siya, pero ako lang gipili. Ang katapusan nga hitabo kay Saul is that he lost everything. Nawala ang tanan. And you know what? Dilit lang si Saul, even ang iyang mga anak o mga relatives, hurot o kamatay. So, unsa ang but natong i-drive din mga kaigsuunan? How you build your life and how you build a family is very, very crucial. Kaya doon natin duha ka comparison karon. King Saul and King David. Balikon ako, parihas silang gitawag ni Lord. Kung atong tanawon sa atong sitwasyon karon, pwede ka nga nag-serve kay Lord karon. Naana ka, nag-serve ka na. Pero what kind of attitude, what kind of responses ang gina-develop sa imong kinabuhi along the way samtang nag-serve ka kay Lord? This is very crucial. And this is very, very important. Because ang atong life, nagadepende siya how you process it into the life nga nagadraw closer ka sa source of everything, and that is your God. Kaya karon nga patay, nauso ka ng word na serving the Lord like a traditional way and in the way of the Lord. No, katong traditional, katong kinaraan ba? Wis kasagaran sa ato nag-agi ni ana. Unsa man ang kinaraan? Religious spirit na lang, religiosity na lang. Nasa church pag Domingo, pero during the week ambot lang unsang klase na kinabuhi. Pero naa sa church pagka Domingo.
Pwede nga nag-ampo, pero sa time lang nga doon ay need. Pero sa panahon nga medyo hayahay, murag makalimta na si Lord. Pwede nga sama niya na ang kind of life, and then, ang imong pagpaningkamot is just building your life here on earth. Meaning, na busy ka sa pagbuhat ng mga butang, na gani, ang iya sa Ginoo, less priority nimo. I am here to remind everyone, nga pwede nga nag-serve ka kay Lord, pero ang ending, lost everything. O kay balo, ang kamatay ni Saul, nag-suicide siya. Pinagi sa iyang servant. Ngayon siya, throw that sword in me. Kay dili na niya matake ang iyang situation. So meaning, nag-start siya maayo, pero nag-end siya dili maayo, along the way, unsa ang iyang attitude. O kini nga mga point karon nga akong gi-share sa inyo, very important ni mga basic ni siya nga kung imong tan-awon, common siya nga nagahitabo in our time today. Like for example, akong balikon, selfish ambition, disobedient, jealousy, hatred, unrepentant. Ang ending, he lost everything. So meaning kung kini ma-develop sa imong life, delikado ang imong ending. But I'm here this morning to remind everyone nga dili na to sundugo ng kind of life ni King Saul. Can I hear an amen to that? Namuadto ta sa life ni David. Unsa maday ang life ni David? Unsa ang iyang pag-respond diha sa atong Ginoo? In fact, doon ako ipipila din ka lesson nga akong gi-receive, no? Lesson to learn from the life of David. Number 1, the life of David, nag-develop siya a heart for God that prepares him to be used by God. That's number 1. No? Nag-develop siya life for God, or the heart for God nga nag-prepare sa iya nga gamiton siya ni Lord. Usa lang ang nag-develop kay David, since Lord, you have called me to be the king, I will develop this life, this heart, Lord, to serve you. Not on my selfish ambition, but to serve you. Kaya kung imong i-broaden ang iyong pangunahuna, ang the whole Psalm, Book of Psalms, chapter 1 to chapter 150, 3/4 of that is the writing of David and the experience of David. O kung imong i-total, pag-summarize, unsa di ang naa kay David? David is a man who loves the presence of God. Kung imong i-summarize. Si David, ang tao nga gihigugman niya ang presensya sa Diyos more than anything else. Kaya ganit niya i-dethrone ang iyang kinabuhi as a king. Remember, sa dihang gipasulod na ang Ark of the Covenant sa kingdom ni David, sa iyang gingarian sa city of David, iyang gihubo ang iyang kingly garment. Just to welcome the Ark of the Covenant by worshiping. Si David, willing niya bihaan ang iyang posisyon. Basta lang makauban niya ang presensya sa Diyos. Kana ang gusto nato i-develop, igsoon. Grabe ang trouble sa atong life today is a tug of war between the world pressure. I believe wala tag-pressure ni Lord. Word lang ang pressure sa ato. Pero one day, ang feeling sa tao, pati si Lord gi-pressure kaniya. No, the Lord will never pressure us. Because God wants us to serve Him with all our hearts. Kaya ayaw pag-serve kay Lord nga napugos ka lang. Okay lang sa pagsugod maybe, napugos ka lang magsimba, kay kulit ang nag-invite sa imo, napugos lang ka nga nag-pray kasi ka follow up, napugos lang ka nagbasa, okay lang sa sugod kung gipugos ka. Pero along the way, develop it until one day, salamat. Kay nahimo na akong lifestyle ang prayer, nahimo na akong lifestyle ang mag-read sa Bible, nahimo na akong lifestyle ang pag-anhi sa church, even wala na mag-follow up sa ako. Ikaw ba na? Or hangtod karong ginapugos pa ka. Okay lang kung nagsugod pa, okay lang igsoon kung nagsugod pa ka. I-accept lang ng pressure ka nagsugod pa. Pero kung dugay ka na nag-serve kay Lord, pero until now, pressure man mag-serve kay Lord, something is wrong sa imong life.
Did you hear that? Si David, he loves the presence of God. Bisag asa siya muadto, naman siya sa daplin sa dagat, makakompose siya kanta because na ang presence ni Lord. Naman siya sa daplin sa suba, makakompose siya awit because he always find himself to be in the presence of the Lord. Siya sa kamingawa, siya sa bukid, nag-atiman siya sa mga karnero, he always find time to compose a song because the presence of God is there. Hallelujah. And I believe mauning gusto ni Lord nga i-develop sa ato. Because along the way sa atong life, like David, nag-struggle siya. Okay? Dili siya exempted. Where in fact, kung imong basahon ng Salmo, gipalibutan siya sa mga kaaway, and yet God rescue him. Dili sa yon na iyang life. Even before siya na imong hari, dili sa yon nga walay mutuo niya. Dili sa yon nga dili siya invited sa usa ka ceremony tungod kay piling sa iyang amahan o iyang maigsoon, wa siya labot. Dili sa yon nga sama niya ang batiyo ni David. Remember? Nga niadto si Samuel sa panimalay ni Jesse, ang iyang amahan. And then nagpangita si Samuel og replacement nga hari kay si Saul. Giingna na sa Ginoo nga he is no longer the king. I will take off the anointing and look for someone in replacement kay Saul. Niadto siya sa balay ni Jesse, na siya'y 7 ka mga anak, ikawalo si Samuel. Si King David. Si David, dili pa siya king at the time. Pero out of that, nga nagpaso sa tubangan ni Prophet Samuel, ingon si Samuel, ingon si Lord kay Samuel, none of them. Wala sa ilaha. So natingala si Samuel. So kung wala sa iya, kinsa man. Mauto nangutana siya sa iyang amahan, sa papa. Sa kay Jesse, napa ba kay anak aside ani? Ingon si Jesse, napa pero ayan lang to, kay tuara man to siya nagbantay og karnero. Kung magawa to'y labot. Pero ingon si Samuel, go and tell him, and we will wait for him. We will not sit down until mo arrives siya. Can you imagine that kind of life nga gisugdan ni David? And yet, paano niya gidevelop ang iyang life? You know what, kung mamalandong ragyod ta sa mga stories sa Bible, makayong kita, murag imong istorya pod. Murag imong kinabuhi. Kana bang wala kay appeal, wala kay labot, pero ikaw na itong gi-pick up ni Lord. Murag wala na kay labot sa katilingban, pero pagtanaw ni Lord sa imo, He is the one. Ikaw ang akong gikinahanglan. Ngano man nagdevelop ka og heart nga even though ang tanan nagpatuyang na sa ilang kinabuhi, ikaw nagfaithful ka sa imong assignment. Si David, faithful sa siyang assignment. Gipabantay og karnero, tuwa dito iyang giatiman, samtang adunay party sa iyang balay. Kasi, nahibalo siya sa iyang assignment. So, gikan sa pag-atiman og karnero, gitagaan sa Ginoo og nasod. Para mahimo siyang hari. Think of that. There's no shortcut. That's why when David receive all this blessing, he keeps on receiving as well the presence of God. The presence of God. And all throughout sa atong journey, kining remaining na months sa 2023, in preparation for the 2024, is magdevelop ta how to become the hosts of the presence of God. Sa imong balay, dapat ikaw ang host sa presence ni Lord diha. Bisag asa ka mo adto, recognize the presence ni Lord. Can I hear an amen? Take time to worship the Lord. Take time to recognize the presence of God wherever you go, wherever you are. Dapat mao ni atong lifestyle. Ayo nagkaulaw, ayo nagkahadlok sa mga tao sa imong palibot. Ngayon sila, grabe naman bisag nasa public, mag-pray, bisag nasa public, magkanta. This is our life. We develop the presence of God. Pag naay problema, invite the presence of the Lord in worship. Amen. Kaya when we keep on developing this, and ako, Lord, wherever I go, dala-dala na ako itong akong gamay nga music. Wherever I go, Lord, tugtog, mangawit ta. Prayer, mag-worship ta. Para na ako, that's the best na nga pwede na ako ma-offer in every gathering. Wala man ko'y madala sa mga gathering. Wala ko'y akong kaugaling
akong kaugalingong pulong, wala. Presence ni Lord, Lord, gusto na ko imong presence, Lord, mag-dwell, ani nga dapit. And ma-amaze ko igsoon, pag nang presensya sa Ginoo, bisang gamayng bata, kay bawo mag-worship kay Lord. Nagdula-dula ang bata, pero sige, mag-worship na ta. Apil ang bata, nag-worship na kay Lord. Amazing. Kaya kung gusto nimo ginikanan, nga mamatuto imong bata, magmaayo, kanabang mabuutan siya, dadala na sa presensya sa Ginoo. Kaya ang balang espiritu mo, aristo na sa iyang attitude. Di na madala og bunal. Di na madala og pangasaba, presensya sa Ginoo ang iyang gikinahanglan. Amen? Amen? Kana atong buhaton. And that's the only vivid, clear nga example nga gihatag sa ato when we think about who David was as a king. Ug unsang rewards sa Ginoo sa iya, iyang gidevelop kini para sa Ginoo. Number 2, nga akong na-learn sa life ni David, the Spirit of God equips David to do the will of God. Ang Espiritu sa Ginoo nag-equip, nagmatuto, nagbansay, naglig-on aron magbuhat sa kabubuton sa Dios. Unsa may pulos nga nagpray ka, Lord, obanay ko, ingon sul para unsa. Ang reason nga nung nagpray ta, Lord, obanay ko, for you and for us to do the will of God. Lord, come into my life, para unsa, for you to perform the will of God. Meaning, ang imong life magmanifest, makitaan, ebidensya makitaan nila, simply because the presence of God is with you. Your speech, your thoughts, your action, mo follow siya the moment imong gi-recognize ang presence ni Lord. Kay dili nimo na pwede mapapuyo lang siya sa imong kasing-kasing nga dili siya mo manifest. Can I hear an amen? Kaya the moment mag-pray ka sa imong balay, Lord, akong i-dedicate na akong balay. Lord, i-dedicate na ako ni akong pamilya. Tan-awon nimo asa si Lord nag-work, kay mag-work siya simply because you acknowledge Him. Kaya rin sa church, expectant kayo ni Pastora, the moment we come and worship, expectant mi nga naibuhaton si Lord. Expectant mi sa inyo makinabuhi, giniglakaw ninyo, ga-expect mi nga, Lord, nahibalo ko, giayos na nimo to yung kinabuhi, Lord, na-pastor na to. Kaya kung doon ay pa mga pipila, nga human nag-spend time sa presence, Lord, pero wala gi-apply, something is wrong. Lord, amo ning i-follow up. Nga wala niya nasabtan, wala niya gi-apply. Para dili ta mo balik sa gitawag na religious spirit. Pa-Diyos nun, kadungog mo ni anak, pasimba-simba ka pa, palaawayang dako. May nga na bitaw, simba-simba pa ka, pero kusog kay mo dumot. Religious spirit. Praise God, wala na nato gialaw sa atong taliwala. Amen? The moment you recognize God, live your life according to His plan. David, mauna akong na-learn nga lesson kay David. Nag-develop siya for the sake of God. Number 3, it's better to fear God than to be 9 feet tall. Unsa man to siya? Na-remember ninyo, ang life ni David, nga nakiglaban siya sa 9 feet tall, Goliath. So, unsa ang gi-prepare ni David? Ang iyang pagkadako o ang iyang pag-spend sa presence ni Lord? That's why ingon siya, it's better to fear God than to be 9 feet tall. Unsa man na nimong dungganon ka, sikat ka sa mata sa mga tao, mura kag kinsa nga nahibaw-an nila, pero wa man ka sa presensya sa Ginoo, wa man nimo gi-develop ang fear of God, usa lang ka bato, maigo sa imong agtang, patay ka na. Mao na initabo kay Goliath. Grabe siya ka-proud. Every day, iyang ginahamon, ginahagit niya ang people of Israel, the Jewish people. Iyang gibiyabi ang Diyos sa mga Hudiyo. Grabe siya ka-proud si Goliath. Every day, until one day si David nagbisita dito sa battlefield, naghatod og balon sa iyang mga igsuon. Wa siya apil. Naghatod lang siya balon.
Gisugo sa iyang amahan, dad ito imong pagkahon to imong mga igsoon kay gikapoy siguro sila bantay dito sa teritoryo sa border kay ang mga Pilisteo gustong sakupon ta pinagi anang kanang Gulayat sighamon. David heard it nga bully sila. Ingon si David, over my dead body. Wa siya apil, dili siya sundalo, pero nagkaroon siya develop sa fear of God. Kung mahibawa niyo yung story, di ba? Ninghangyo siya sa hari. Gusto ko makiglaban na ng kwan. Gibiyay siya ni King Saul. Kinsa makagamay nimo? Finally, na-convince si Saul nga idadon si David ito. Sige, suluban ning gamit sa panggera. Iyang gisulob, yung siya nga wala, musayad. Dili bagay sa ako. Maining wala lang, kanina nakapauranay lang ko. Sige, go ahead. Basin pa lang, ingon si Saul, mudaog ka. But si David, confident sa iyang heart. Kaya na siya mga previous nga laban. Gipatay na niya ang bear, gipatay na niya ang lion. So yun siya, mauto ang akong training. Kini pa ka, dako kaayo. Sayon igon kay dako. And in the name of the God of Jacob, the God of Abraham, Jacob, and Isaac, David won against Goliath. So it's better to fear God than to be 9 feet tall. Fear God. Ingay mo katapad, fear God. Number 4, the glory of David is not David at all, but it's God Himself. Every time mo daog si David, he give back the glory and honor to God. Every time doon ay may nasod nga makonquer, gi-offer niya tanan kay Lord. Tanang glory, himaya, sa iyang kinabuhi, dili to iyaha, gihatag niya tanan sa Ginoo. And I believe one thing also nga develop ni Lord ni para sa ato. Ang imong life, mag-live ka og victorious life. Can you hear an amen? Give glory to God. Magka-breakthrough ka sa imong finances, say amen. Give glory to God. Maayos imong pamilya, say amen. Offer everything to God. Amen? Kay usahay, mabali, matintal. Sa una nga wa pay negosyo, faithful kay Lord, nanay negosyo, dili na kaayo. Just a matter of time na lang pod. Kay si Lord may source ana, matingala ka nawa. Matingala ka, naglisod na pug ka. Nga naman, wala ni mo gihatag ang glory kay Lord. Kaya the only safe, pinaka-safety nga kinabuhi nimo is to be in the Lord at all times and every time give glory to God. Coming to church every Sunday is simply saying, Lord, I give glory to your name, Lord, in worship. For all the things that you have done, Lord, in my life, I give glory to you. Because you know what? Failure to go to church in worship, you are just simply saying the glory to me. Asa man mo gihatag ang glory kung di ka mag-worship kay Lord. Let me remind you of that. Basig na buhong ka na sa grabe nga success. One day, because mao na nga atong destiny. Mabitaw sig og reflect, Lord, nganong dugay man ni kanito, Lord, nganong wala man ni tabo sa amo, Lord, kini nga success. Nahibalon ako sa rason. Dili pa ko ready, dili pa ko andam. But by the grace of God, when the time is right, when I lay my all to God, that Lord, everything na ma-accomplish, Lord, I give glory to you. Did Pastor Eunice testify to you? That even everything that we receive, to God be the glory, we already give 50% of everything that we receive from the Lord. Not just 10%, my dear brothers and sisters in the Lord. Pagpaka na to si Lord. Kay Lord na. I just testify it before you today. Every time na blessing mo about, 50% set aside na. Wa tay labot niya ng 50%. Kining 50% nga nahibilin, mao na itong budgeton, asa na to gamiton, i-enjoy na to for the glory of God. Still, but ka ng 50%, nakaslice na tanan sa tithes, sacrificial, seeding, profits offering, and everything. Why? It's klaro para sa amo. Lord, walay amo. Everything, balik sa imo Ginoo. How we pray one day, maparihami kay Colgate. 90% Lord, imo na 10% na lang amo, balik taro na nato ni. Why not? After all, wala may ato.
Ingna imong katapad, wala may imo. Ingna siya, pero gipanalanginan ka sa Diyos. Amen? Ang problema sa ato, pag nanamabot sa ato, ako ni, why makahilabot ni ako ni. No, kaya pag challenge sa giving, ako ni. Pati sa giving, ako gihapon. So diha magsugod og problem na. Kaya na yung argument sa Satan. So si David, nag-resolve siya, the glory of David is not for him, but for God Himself. The last but not the least so far, nga lesson atong na-learn is that sin can bring horrible consequences. But sin can be forgiven. Grabe, no? Silang duha, si King Saul nakasala, si David nakasala. Ang kalainan mao kini. Ang sala ni King Saul public. Nag-disobey siya sa Ginoong public. Gisugo siya ni Lord nga patayon tanan nga Amalekites. Pero iyang gipreserve ang king o gipreserve niya ang mga tambok na mga baka. Unsa iyang reason? Gamiton niya sa paghalad sa Dios. Nganong siya man ang maghalad nga hari man siya. Dili man siya priest, trabaho man sa pari ang paghalad, dili man sa hari. Pero si Saul nagbuot-buot. Ingnay mong katapad, ayaw pagbuot-buot. Okay ba na siya nga, kuan? Reminder? No? Kaya naatay usay panguna-una nga, okay man tong instruction ni Lord, pero marag okay ning ako ba? After all, kung makuha na ako ni iyahamang gihapon ay nagbuot-buot ay. Diba, sometimes natay tendency nga na. Labi na ko mag-decide ka nga, kanang tights, okay na, pero gamiton sa nato. Kanay nga na, bitaw, buot-buot man na. Naman tay panginanglan, putla naman tag-kurinti ugma. Unya, ang the only money nga ang nabilin diya, pang tights man na. Lord, nakasabot man ka, Lord. Oh. Di ba? Wala naman na, Dre. Amen? So meaning, what is the will of the Lord? What is the command of the Lord? What is the word of the Lord? Obey. Ingnay mong katapad, just obey. Nga naman, one day, kining number 4, sin can bring horrible consequences. Og nahitabo ni kayong soul. Grabe, horrible. I don't know, unsa nang Bisaya ng horrible. Makalilisang, tama ba? Makalilisang na consequences, nga resulta sa sala tungod kay nahimo siyang unrepentant. Nagsupak siya. Unsay nahitabo? Grabe ang pag-dive sa iyang career as a king. Namatay siya nga way dungog. Kauban ang iyang pamilya. Even ang iyang anak nga asawa ni David, nga ang pangalan si Michal. Remember sa asawa ni David si Michal? Nga gikantsawan siya, samtang nag-worship si David. As anak to ni Saul. Kay mao man to'y regalo ni Saul sa iyang gisaad nga, kung mapildi nimo ng Palestia, ihatag na ko niya kung gwapang anak. Gwapa kay to si Michal. Nata diri Micah, gwapa gihapon, kato siya Michal. So, nakadaog si David, agi paasawa ni Saul ang iyang anak nga si Michal. Pero pag worship ni David, kauban sa mga babae, kay niabot ang Ark of the Covenant, nangantsaw si Michal. Yung siya nga, nung nagsimba man kayo, wak ka na ulaw, hari ka pa naman. Nagsimba ka kauban itong mga babae. Gikantsawan si David. Si Michal namatay. Wak yun, nakaagig panganak. Ang Bible nagsulti, he was being cursed by God. She was barren and died kauban si Saul. Grabe ang sala. Mudagayday sa imong pamilya. Kaya kung ikaw nagpakasala, 3rd, 4th generation mag-suffer. Pero nay sumpay. But it can be forgiven. Pakpakan na to si Lord. Come on. Hallelujah. Tinanta nakasala, tananta nasipya, tananta nagkamali. Pero it can be forgiven the moment we humble and acknowledge the Lord. David, lahi si David. Sa dahil gi-confront siya ni Prophet Samuel, iyang gi-confess ang sala. Ang sala ni David, gibuhat niya secret. Ang sala ni Saul, public. Pero lahi si David. Iyang gi-confess, nangayo siya pasaylo, nagpaubo siya sa Ginoo, nagpraise siya. That's why again, ang Psalm 51 is the prayer of David.
about restoration. Create in me a clean heart and renew the right spirit within me. Cast me not away in your presence, Lord, and lead my life. Tanan-ta nakasala, pero it can be forgiven the moment mag-humble down ka. Kaya pag gina-rebuke ka sa imong sala, ginabadlong ka, ginakorek ka, wala na'y pasikot-sikot, dapat humble down so that the forgiveness will flow. The moment imong i-justify imong sala, horrible consequences will follow. Mao na'y nakalainan kay David. Puro sila imperfect. Si David makasasala, si Saul makasasala, lahi-lahi lang ang ilang response. And since David, nangayo siya pasaylo, nag-humble down siya sa Ginoo, then iyang na-receive ang iyang bahin. Iyang nadawatan ang gipromise sa Ginoo. Don't you know that si Saul, nag-stop gayod ang iyang panalangin because he stopped also listening to God? David turned and repented to God for his sins that was committed while he was a king. Therefore, the Lord restored David. Si Saul, he lost sight of God and started seeking the fame that God gave him, which he was supposed to use to honor and glorify the Lord, not himself. But na-fail si Saul to do that. But David, he confessed it, and he was restored. Where in fact, after sa restoration, David, dito pagyod, grabe ang pag-rise up ni David. So, dili talayo igsoon. Dili talayo sa atong kahimtang. Pwede ka mangingon nga, wa na ginay paglaom, grabe ko gihimo nga sala. O sa resolution igsoon, confess, repent, and go back to God. Restoration will follow. Ayaw pa malondong itong resulta sa sala. Ayaw pa malandong itong consequences. Human na, gibayran ni Lord. Ayaw na bayari itong imong mga sala kay insulto na sa pagbayad sa Ginoo sa imo. So therefore this morning, let me encourage everyone that every one of us will develop a kind of attitude like David, that he always long for the presence of God. Ingnay mong katapat, panganduya ang presensya sa Diyos. Kanara itong ikinahanglan. Presence of God. Develop your life in worship wherever you are. Pag nagbiyahe mo, worship the Lord di asa inyong sakyanan. Honor the Lord. Asa mo padulong, worship and honor the Lord. Presence of God. Kay mauna ang magdala sa atong next level. And you know what? Baliko na ako, ginagabuild ka karon sa imong kinabuhi pamilya. And this is our instructions. Build your life according to the way of the Lord by always acknowledging His presence. You know what? Ang mga detalye, dili ko makasulti sa inyo unsa ang mga detalye. But the moment you honor the presence of God, maga-flow lang ka according sa iyang directions. And remember, ang imong direction, in line sa Word. Dili ka magsupak sa Word. Nakakonek ka nunay sa Word. Nakakonek ka nunay sa command ni Lord. That's why, mga bata, pag nang presence ni Lord, to the highest level, you honor your parents. To the highest level, you honor the leaders above you. Mamananggingon sa Word. Wife, as you honor the Lord, to the highest level, you become submissive to your husband. When the presence of God is dwelling upon you. Husband, when you honor the presence of God, to the highest level, you love your wife and take care of your family. Can I hear an amen to that? Mauna ang manifestation. Dili secret ang result, evidence, makitaan. When you honor the presence of God. Mga young people, when you honor the presence of God, dili ka pabadlong. Excellent ka sa imong school. Dili ka magdevelop og mga lying na spirit whatsoever because you honor the presence of God. Kaya usa lang ang gusto nato ma-establish karon, the presence of God. Everything will follow. Like David. Ang skill ni David na-develop na lang. Why? He
i-dedicate everything to the Lord in His presence. Shall we all stand? Sa ato nang gingon this morning, panganduya ang presensya sa Ginoo kanunay. Dili lang sa panahon sa pagsimba. Where in fact, nag-ignite lang ni dinhi, gisindihan ka lang diri. Madilaab ka dito sa gawas. Kung unsa ka diri mag-worship kay Lord, grabe ka, musayaw, mukanta ka, mo isa, dito na mo manifest sa gawas. Diri, practice lang ni diri, practice. Dito sa gawas, actual. Sa imong balay ni guli nimo actual. Kaya dad-ana ka ng spirit of worship diri. Kanang spirit nga humble kay kaatubangan ni Lord, gabi naminaw ka sa imong presensya, dad-ana sa imong balay. Kung mo-open mang imong bibig dito sa balay, blessing ang mo gawas, blessing. Hope ang mo gawas. Encouragement ang mo gawas. Bisan na problema, bisan na sitwasyon nga dili nga malisod, still worship ang mo gawas. Lord, I know. Kasayod ko, Lord, niya ka, mamuhat ka, Ginoo. Depend ko sa imo, Lord. Pagka na ang madungog sa mga tao nga mga wala pa naluwas sa imong balay, grabe milagro niya. Grabe milagro, oh. Ang akong asawa nga kuyaw, muyaw-yaw, hala, milagro. Panalangin na akong nadungog. Ang akong anak, nga di mahugas o plato. Sama sa giyon ni Jacob, manghugas na siya. Oh, apila mo, Dre Jacob, dagang may hugason. Meaning da ay klaro nga transformation. Dadalang yun ang presensya sa Ginoo. Sige, atong gesture ta sama ni ini, katong kamot sa presensya sa Ginoo, and then panganduya yung presensya. Kana bang, Lord, gusto na ako ka-embrace this morning. Wala ko nahibalo, Lord, unsa kini mga detalye sa akong life, but one thing I desire is to be in your presence. Kana lang, igsoon, daog ka na. Presence of God. Come on, open your mouth and desire for it. Desire for it. Come on, pray. Desire for it. Panganduya lang, magsugod ang tanan igsoon sa desire. Sa inyo man na magtiayon, just invite the presence of God. Sa pamilya, just invite the presence of God. Continually, build your life, your family in the Lord by honoring, acknowledging the presence of God. Lord, today, in this church, you are welcome. In our journey, you are welcome. Your presence is what we need. No other else, Lord. Yes, salamat sa presence sa mga brethren. Salamat, Lord, sa presensya sa mga kauban namo. But the most important presence is your presence. And we honor them. We acknowledge them. So that tanan nga pagabuhaton, mag-overflow ang blessing because the blessing nagagikan sa imo, Ginoo. Therefore, when you are acknowledged, then the blessing will just flow because the blessing, the source is you, O God. And let every family, individual right now, Lord, as they honor your presence, let the blessing flow because of your presence, Father. Let the atmosphere ma-change, Ginoo, because your presence is there. Tungod, Lord, walay lisod nga sitwasyon kung ang presensya sa Ginoo na. Walay sakit nga magpabilin kung ang presensya nimo, Lord, naa. Walay kalisod na magpadayon nga lisod kung ang presensya nimo anaa. Walay relasyon nga dili maayos, Lord, kung ang imong presensya anaa. Ug walay negosyo nga dili ma-restore, Lord, kung ang imong presensya anaa. Ug ang tanan, Lord, nga naa nag-acknowledge sa presensya, we will live a life of excellence. Salamat, Lord. We embrace them today. We embrace them today. We embrace them today by faith. In the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Pagpakan nato ang presensya sa Ginoo.